Sinampal na ng realidad si Luka Doncic at ang Lakers mga idol laban kay LeBron James. Sa pagdating ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers ay pangalawang option na si LeBron James at ang malala ay umabot pa nga ho ito sa third option nang gumanda-ganda yung stats ni Austin Reeves. Kung baga sa pangkabuuan, sa Lakers hindi na importante si LeBron James dahil nasasapawan siya ni Luka Doncic. Pero bakit iba ngayon? Dahil nung pumunta na si LeBron James sa 76ers ay nandun na po ang focus ng NBA. Wala pong absent ang Lakers mga idol sa loob ng 8 NBA season. Lagi sila na nasa NBA opening day. For the first time ngayon since 2018 ay hindi na po sila kasali. Nagsimula ang pagbibigay ng NBA ng opening day schedule sa Lakers nung pumunta na si LeBron James sa kanila. Pero ngayon na wala na ay natanggal na nga ho sila. Isa po itong malaking sampal para sa Lakers at kay Luka Doncic na sa ngayon si LeBron James pa rin po ang focus ng NBA. Kung nasaan siya, nandun pa rin po mga idol ang atensyon. Marami pa rin ang manunood, si LeBron James pa rin ang nasa front row ng NBA. Sa ngayon lumalabas po na pangalawang option na lamang ang Lakers at si Luka Doncic kay LeBron na nasa Philadelphia 76ers na. Para sa Los Angeles Lakers, hindi na ito bago para sa kanila. Naiintindihan nila ang lahat mga idol na ang lahat ay negosyo lamang para sa NBA. Siyempre, parte pa rin naman sila ng NBA opening week at para sa kanilang laban kontra Golden State Warriors ay sa pangalawang araw na sila. Bilang na ang araw ni Chet Holmgren sa OKC Thunder, kung sa papel match na match itong sina Wembanyama at Chet Holmgren sa isa't isa. Mataas si Wemby, mataas din naman si Chet Holmgren mga idol. Pero iba ang ating nakita sa kanilang labanan sa conference finals. Marami ang nakakita na naghihirap talaga itong si Chet sa kanilang matchup laban kay Wemby. Itong si Chet Holmgren ay nag-a-average ng 17 points sa regular season. Pero laban sa Spurs, laban kay Wembanyama ay 13 points na lamang ito. At tahimik siya sa kanilang series. Samantalang si Wembanyama naman ay nasa 21 to 22 points ang ina-average nito laban kay Chet. Sa ngayon, ayon pa kay Zach Harper, isang NBA insider, na kung sakaling magpapatuloy na mag-i-struggle itong si Chet Holmgren laban kay Wembanyama ay mapipilitan po ang Thunder na i-trade na lamang ito. Kailangan ng Thunder ng isang player na makakasabay kay Wembanyama. Siyempre, si Wemby ang future, kaya bilang isang powerhouse team ay kailangan mo din ng isang player na makakapigil sa kanya. At kung sakaling hindi magagawa yun na Chet Holmgren ay wala silang ibang choice kundi palitan siya, pakawalan siya o i-trade. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang, and as always, thank you for watching.